Maayong adlaw da, mga kauturan ko nga ati sa Gimaras. Bawa nagasadya gid ako nga biski layo ay kita, pwede kita ka-connect, no? Tungod sining technology nga messenger. So, medyo jutay, medyo anong disubong na sang isa ka adlaw, mainit pa subong nagtugna luwat ng jacket ako kay kag gusto ko din maghambal sa gwa kay kadamo sang scenery din sa gwa sa amon nga lugar. Ang amon nga lugar siguro mga almost 1 hectare ang amon nga lugar dere. Ti kadamo gid sang sang trees, no, kadamo sang bulak nga siguro hindi rin pakita ko sa inyo. But anyway, ang akon nga hambalan tayo subong nga adlaw kung paano kita maka-bless sa ibang tao tungod nga gina-bless kita sang Ginoo. Paano kita makabulig sa ibang nga tao tungod kita ginbuligan sa Ginoo. Gintagaan kita sang blessing sang Ginoo. So amo nang subject nga gusto ko ihambal sa inyo subong nga adlaw. Kay hindi maganda, hindi manami daw hindi masadya ang Ginoo kung kuwa lang kita nga kuwa. Wala kita gahatag kay gadinalok kita. So hindi maayo na hindi man maayo sa mga donors pag kung mabalan sa donors nga wala kita gahatag, hindi naman sila maghatag kay yung purpose nilang mahatag sila tungod nga matudloan ka mong maghatag man sa iban. So ang ihambalon ko sa subong kung paano kita maka-bless, kung paano natin mabuligan ang ibang nga tao tungod nga kita ginabuligan sa Ginoo. Okay? So ang isa nga i-bless i-explain ko sa inyo sa Hebrews 13:16. Basahan ko sa English tapos i-translate ko lang sa Ilonggo, no? And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Luwaton ko, no? And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Ang naman niya siya sa Ginoo nga kung ga-share kita sa ibang tao, kung gabuli kita sa ibang tao, kung ga-share kita sa ibang tao, kung ga-sakripisyo kita nga maka-share sa ibang tao, na gasadya ang Ginoo. Tungod nga siya naghatag sa blessing sa aton. Ang purpose ng paghatag sa blessing sa aton para nga i-bless naman natin ibang nga tao. Hindi lang kita lang ma-bless, kita lang kuha lang akwa, kundi kung may mahatag kita sa ibang nga tao. Ang na sa Hebrew 13:16. Tapos sa Proverbs 11:25, basahon ko liwat sa English, tapos i-translate ko liwat, no? A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. So ang namin sini kung gahatag kita, lalo kita ma-prosper, lalo kita mas madamo makuha natin nga blessing. Amo nang prinsipyo sang Ginoo nga kung gapanghatag ka, hatagan kaliwat daw pagid, no? Pati nabutang dali nga whoever refreshes others will be refreshed. So it means kung gahatag ka kung isa ka tawo ng very thirsty kayo, kag tagaan mo sang tubig, maabot ka ng tubig sa inyo base maulan da. Tungod amo nang purpose ng giving, kung gahatag ka gabalik na sa imo. Tapos sa Luke 6:38, no? Give and it will be given to you, a good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. Alam mo ang namin sini sa Ilonggo, kung namin sini, kung gahatag ka, kung damo ginahatag mo nga gasakripisyo gid manghatag, ang balik sa imo sobra pagid sa ginhatag mo. No, the ulan gatudo ulan ang blessing sa inyo kung gina-bless mo iban nga mga tao. Tapos sa 1 Timothy 6:18-19, ari na butang diri, encourage those with resources to be generous and ready to share, thus storing up treasure for themselves as a good foundation for the future. Abalan mo ang kung gaano kita, kung kapanghatag, kung generous kita, ang kapanghatag sa ibang tao, kung may bangko sa langit, kadamo ang atong blessing sa langit. Hindi lang sa langit, kundi sa earth.
Sa amo ng purpose ng blessing, ano gina-encourage gid kamo nga hindi lang kamo kwa kundi manghatag gid kamo. Ang Apo sabi sina gina-remind lang kamo permission ng tithing ng 1/10 sa inyong mga chickens kinahanglan ihatag nyo sa sa ibang mga tao, ihatag nyo kay Pastor Dance, tapos siya mahatag sa ibang tao. May plano kami dira nga mapahimo para hindi na si Dance magbakal sa ibang mga tao. May plano kami magpahimo sa poultry farm nga gamay lang. Para nga dito lang kwaon ang panghatag sa ibang nga tao, sa inyong mga kapwa nga ate So amo ning maayo pag mahimo ina dira niyo ibutang ang inyong nga 1/10. Hindi lang nga one time nga mga hatag mo sang 1/10 Ang namin sang 1/10 kung pulo ang inyong nga manok nagdagko, isa ihatag nyo. Pero hindi lang once, kada pulo nyo may isa ka mo nga ihatag nga 1/10 tithing. Bala mo sa Bible sa Bible gina-encourage ang Ginoo nga mag-tithe kay ang mga pastor wala sang mga Levite, the pastor na sila, wala sa sang duta, wala sa sang produkto. So sila nila nga kamo mga Israelites maghatag kamo sang 1/10 para ang inyong pastor mabuhi. Tiyan mo man na para mabuhi si Dance, tapos parang ibang nga tao matagaan ang 1/10 ng inyong sang pagdadalago ng inyong mga chicken, ang 1/10 na panghatag nyo. Hindi lang ginaripit ko sa inyo hindi lang once, kundi kada pulo nga dako nga chicken, isang ihatag ninyo. Kay para iban makakuha naman. Para hindi lang ko pirmi magpadala sa kwarta, para madako ang inyong chicken project madako. Tapos independent na kamo. Kag maayo gina feeling nga makahatag kamo sa ibang mga tao, okay? So amo nang gusto ko i-share sa inyo nga it's good to share with others, hindi lang kwa. Kaya amo nang gusto sa Ginoo sa ato nga pangabuhi. Thank you. Tani makabisita ko na guys, tigulan na gid kabudlay na gid mag-travel subong. Hindi na gani ko maka-drive. Okay? God bless you.